Si Enigma, paano nyo naloko? Kayo! Si Enigma! Paano nyo naloko? Kaya kong tatatimingan bawat tira mo, kaya malabo kang umubra. Kaya ko nang tatatimingan bawat tira mo kasi narinig ko na. Sino ba naman na fans ng Flip Top ang hindi makakaalam ng parody lines? Lalo pa kung nanggaling ito sa mga sikat na MC na ating iniidolo. Minsan ang mga parody ay makikita o maririnig natin sa mga kanta o di naman kaya sa palabas. At ang kilala natin na gumagawa nito sa kanta ay sina Michael B at ang Baby Boys. Pero kahit sa mga battle rap ay ginagamit din itong parody lalo na sa mga kalokohan. Kaya naman sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang top 10 parody lines na kinuha sa mga sikat na linya na na-spit sa iba't ibang liga. At paalala lang muna, ang mga linya na inyong maririnig o makikita ay ayon lang ito sa aking nalalaman. At kung meron man akong hindi na isali ay pwede nyong i-comment sa baba at baka magawa natin yan ng part 2. So umpisa na natin to. Let's go! Magsimula tayo sa top 10. Time Machine. Ito ay isang sikat na linya na nakuha mula sa Dragon Ball anime na ginamit ni Tiff CD sa laban nila ni Sinyo sa Asfakanto. Isa din ang laban nilang ito sa may pinakamahaba at pinakamalakas na rebuttals na nangyari sa Flip Top. At dito rin mas lalong sumikat sina Tiff CD at si Sinyo. At pagdating ng Asfakan 4 ay muling ginamit ni Sinyo ang linyang Time Machine na may paroding kasama laban kay Saito. Kaya kong tatatimingan bawat tira mo, kaya malabo kang umubra. Kung walang tatatime limit sa akin ay mas lalong pulbos ka. Kahit magtatatime si Enigma, di ibig sabihin tapos na. Kukuha ko lang time machine at ako ay babalik sa nakaraan. Kaya ko nang tatatimingan bawat tira mo kasi narinig ko na. Kahit magtatatime pa si Enigma, pakialam ko sa kanya. Kung gumamit ka pa talaga ng time machine at bumalik sa nakaraan. Top 9. 30 Lines. Kilala nyo ba siya? Siya si 30, isa sa mga battle MC na nanggaling sa Motos Battle League at isa din sa mga naging champion dito. Kung isa kang Bisaya o kahit marunong ka lang magbisaya ay magiging proud ka at mabibilib ka sa mga linyang na spit ni 30 sa kanyang round 1 sa finals ng Motos. Dahil sa pagtatanggol nito sa mga Bisaya at dahil sa lakas ng linyang ito ay maraming battle MC ang ginawan ito ng parody na umabot pa nga hanggang Flip Top. Tinawag nyo kaming probinsyano, Bisakol, Mangmang, lahat yan inipon ko. Inaral ang Tagalog, nagsanay, nanahimik, hanggang umabot sa puntong to. At ang sarap sa pakiramdam na wika nyo aking gamit habang binababoy ko kayo. Nung ako yung may hawak ng ulam, tinawag nyo akong matakaw, masiba, sugapa. Lahat yan inipon ko. Nag-aral mag-cellphone, nagsanay, nanahimik, nagpa-deliver, hanggang nang dyan na order ko. At ang sarap sa pakiramdam na habang manok pinuputrip nyo, baboy kinakain ko. Top number 8. Si Enigma, paano nyo naloko? Isang linyang tumatak ng ahon 13 sa laban nila Sinyo at ni Apex. At dahil sa malakas daw ang pustahan sa Flip Top ay naging kontrobersyal ang mga sinabi ni Apex laban kay Sinyo at sa iba pa nitong kapwa battle MC. At halatang nasaktan si Enigma sa mga banat ni Apex na ito. At kahit nga 3GS ay hindi nakaligtas sa mga banat ni Apex, kaya naman isang di inaasahang parody ang nagawa ni Slack 1 sa laban nila ni C9. Si Enigma, paano nyo naloko? Yung Flip Top, ginawa nyong monopolyo. Yung liga, naging negosyo. Napupolitika, nabibili yung boto, yung may-ari, yung financer, yung mga judges, magkakasosyo. Flip Top, kayo na rin gumagawa ng sarili nyong lapida. Totoo naman yung mga banat ni Akata, masakit lang yung pagkakasabi niya. Kayo! Si Enigma! Paano nyo naloko? Si Enigma! Paano nyo naloko? Yung Flip Top, ba't puro naman konyo? Yung liga, naging seryoso. Mawiwili ka sa mga fans na bobo. Kung sino pa yung mga judges, sila din yung bumuboto. Flip Top! Kami na lang si Pulturero, total gumagawa kayo ng lapida. Tama naman yung mga sinabi ni Apex, mali lang yung pagkakasabi niya. Top number 7.
recycle o parody? Kayo na ang bahalang humusga. Naalala nyo pa ba ang naganap noong Ahon 7 kung saan binalibag ni Sinyo si Shii kasama pati yung girlfriend nitong si Ann Mateo? May isang part doon na masasabi natin sobra-sobra na para sa paghihiganti ni Sinyo sa girlfriend ni Kamandag. At tumantong pa nga ito sa muntik ng mademanda. At dahil sa naging sikat ang linyang ito ni Sinyo ay sinubukan itong ibalik ni Nikki kay Sinyo sa laban nila sa Pakusganay. Ano, Brad? Di ba nasabi sa'yo ni Ann? Ex niya ako. Nakakatapos niya lang akong blowjobin nung nag-first kiss kayo. O baka siloso ka, bro? 3 hours lang naging kami. Yun lang kasi yung kasya sa budget ko. Kaya naman, talagang sinulit ko ng gusto. Nilamas-lamas ko yung yoga, bro. Sabay hawak sa magkabilang nipple. Puta, parang nag-yo-yoga ako. Ano sa inyo? Di ba sinabi sa'yo ni Bes Sarmiento na ex niya ako? Nakaka-virgin ko lang sa kanya nung nag-first sex kayo? Oh, baka siloso ka, pre. 666 na oras lang naging kami. Grabe, wala akong masabi. Sa dami kasi ng putukan na nangyari, kala ko gyera sa Marawi. Top number 6, Multimillionaire. Pinakamalakas na linya ni Sinyo sa laban nila ni Apex noong Ahon 13. Maraming ang namanga sa lakas ng sulat ni Sinyo, lalo na sa part na ipinagmalaki ni Sinyo ang mga achievement na naabot niya sa buhay. Kaya naman, may isang battle MC na ginamit ang linyang ito para gawan ng parody. Kasi ano? Ano bang meron dito? Nagbabars ka? Nagkasariling bar to. Magaling kang mag-construct pero ma-establish pangalan ko. May title ka pero literal ang mga titulo ko. At hanggang multi ka lang, naging multimillionaire ako! Tangina, may bars ka! Ako, nakasakay na sa barko. Magaling ka mag-construct pero ma-establish pangalan ko. May titulo ka pero nakikitira ka lang sa tito mo. At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab driver ako! Bago tayo magpatuloy ay kung umabot ka sa part nito at syempre kung bago ka lang dito sa channel ko ay inanyayahan muna kita na mag-subscribe at hit ang notification bell para ma-notify ka kung may bago kong ilalabas ng mga video tulad nito. At syempre, don't forget to like and follow my Facebook page. Nag-upload tayo doon ng mga iba't ibang content about sa hip-hop at maraming salamat sa inyong suporta. Napakalaking tulong na yan para sa ating Facebook page. So ayun, continue tayo. Para sa ating top 5, Click G Bars. Maraming nagsasabi na hindi naman daw si Click G ang nagmamay-ari ng Click G Bars. Kung hindi, ay si Batang Rebelde. Para sa akin kung hindi naman si Click G ang may-ari nito, ay bakit ito tinawag na Click G Bars? Dapat ang pinangalan dito ay dapat Rebelde Bars, di ba? Bahala na kayo. Kung saan man yan nanggaling ay masasabi nating sobrang nakakatawa ang Click G Bars na ito. Lalo na nang ginawan ito ng sariling version ni Zaito. Click G Bars. Papasok ako sa inyo ng walang kaano-ano. Tapos pag nakita ko yung aso nyo, tatahulan ko. Gigisingin ko yung nanay mo 2:00 ng madaling araw, sasabihin ko good morning. Aalukin ko siya ng networking. Pagkatapos nun, ito pa yung malupit. Lahat ng damit sa sampayan nyo, kukunin ko. Lalaban ko ulit. At putang ina mo sa sobrang brutal ko, lahat ng posporo nyo babasain ko. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ko kabrutal. Yung keyboard nyo, aayusin ko. Alphabetical. Lahat na makita kong pintuan, kakatukin ko ng persahan. Kung sakaling magalit nanay mo, hahamunin ko ng suntukan.
Kailangan ko ng 1/4, yung tatay mong stroke. Pag palong-palo na, papalu-paluin ko sa ulo ng jantok. Nanakawin ko yung mga kaldero nyo, kutsara at mga sandok. Yung first class yung bigas, papalitan ko ng NFA na may bukbok. Tatanggalin ko lahat ng channel, pati o shopping sa TV nyo. Kahit wala kayong internet gamit 3315, magpe-Facebook live ako. Top number 4. Kung Kreto. Badang flow sa laban niya sa pangil laban kay Kairam. Maraming ang nag-abang sa laban na ito, lalo pat balik battle rap si Badang. Medyo matagal ngang di na bumabattle si Badang dahil sa issue nitong kinakaharap. At bago nga ang battle ay nagparinigan muna sina Badang at Kairam sa social media. Pagkatapos nga ng laban ay muling bumattle si Kairam sa Ahon 14 laban kay Jonas na alam naman natin na mahilig din ito sa parody. Kaya kong panindigan ng salaysay ko kahit dalhin ako sa Kongreso. Depensa ko totoo at kumpleto. Walang halong pagsisinungaling, buo at konkreto. Ikaw, anong pinangahawakan mong ebidensyang putang ina ka? Kasi paano ba to nanalo kay Tito Badang? Eh yung mga linya nun, konkreto. Yung hinampas niyang papel sa mukha mo, kumpleto. Hindi uubra to kahit sa Kongreso. Luto yung panalo mo, kitang-kita kahit sa mento. Masyado ka kasing mapangusga, wala ka ng sino. Mapangusga ng tao, tipikal na Pilipino. Kaya dapat sa mga katulad mo, sipa. Top number 3. Double D intro lines. Isang malupitang 4-bar setup ang ibinungad ng Team Tipsy D at Tardy sa laban nila sa Team Lonnie at Abra noong 2-4-2-1. At muling nabuhay nga ito nang ibinalik ng may kalukuhan ng Team Crazy Mix at Basilio sa kanila noong 2-4-2 at gaya ng ginawa nila ay ginawang pambungad din ito para sa Team CB. Tatadtarin kita ng punchlines, boxing, burning lines, dalsing, abusuhin ka, chancing, huhulog ka, landing, papapulain bibig mo, panting, hanggang mabulok to, gangrene, at maubusan ng hininga, pumping, only doing this for fun, bonding. Kakahon namin kayo habang sinusuntok, boxing. Magsasalitaan lang namin ng mga itlog na bugo, briefing. Ibibisto at ililibro kalaswan nyo, booking. Istraightin namin mga mukha nyo pati buhok nyo, rebanding. Mukha ng kambal ang mga tuko na to, kababanding. Style niyan, di ba? Top number 2. Tokhang. Sumikat nga ang linyang ito sa kapanahunan ng Oplan Tokhang sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. Hindi rin natin may pagkakaila na sa Tokhang nga nakabase ang linyang ito dahil sa tema at sa pahiwatig nito. At sa tagal nga ng panahon ay muli nating narinig ang linyang ito sa Ahon 14 sa laban nila Zaki at ni Manda Baliw. Kaya, pagka-brutal mo, hindi na mabenta. Napatunayan ng tumitiklop tong lanseta. Ika'y armas pang away, ako pang gera. Bigla ka na lang hahandusay sa bangketa. Tutok na tutok, sa tuktok ang ponglobang, taktak bungo, tagaktak dugo. Pero hindi tutokhang na nagmamaang-maangan. Paano man lalaban ang walang kalaban-laban? Iniwan ka niya dahil lapang kwenta. Napatunayang minahal mo lang siya dahil sa pera. Lagi kayong nag-aaway, lagi kayong gera. Kaya tinapon ka na lang parang basura sa bangketa. Tutok na tutok sa panonood ng Pornhub. Malakit. Tutok na tutok sa panonood ng Pornhub. Puro jakol, puro lolo, puro pagsasarili lang to sa bahay. Doon lang kasi sumasaya itong walang kalablay-plablay. Para sa ating top number 1, Ghetto Prest. Pag sinabing Ghetto Prest ay isang MC agad ang ating maaalala. At ito nga ay ang hari ng tugma na si Lonnie. Sumikat ang linyang ito sa Ahon 5 sa laban ni Lonnie at ni Aklas na halos mabaliw nga ang mga tao sa kakatawa sa ginawa ni Lonnie kay Aklas. Merong 3 MC ang sinubukan itong gawa ng parody at ito ay sina C9, Luxoria at Nikki. Ako ang pari ng tugma! Wala akong kinakatakutan demonyo kahit gaano pa kapangit ang mukha!
mo sa kamananggaling na lungga kasi mukhang sinapian ka na naman ng 666 na sumpa. Ako ang pupurga sa mga bulateng tulad mo dito sa liga na parang Combantrin. Yang estilo mong unorthodox, hindi lang pambobo, pang-abnormal din. Dahil pagdating sa tulang, hindi pagtugma ang pinakamalala na mortal sin. Alam ko yan dahil kaya kong tawirin ang underground at mainstream na parang langit at lupa. Ako si Constantine. Ako ang albularyo ng tugma! Sa Mindanao, isa ako sa mga demonyong dumura pero ako'y nabalot ng kutsa dahil sa malakabayo kong mukha! Ako ang pamatay sa mga bakterya na katulad mo dito sa liga na parabang Listerine. Yang estilo mong pang mongoloid, hindi lang pang tukel, pang stifler din. Kasi yung paggawa mo ng mga salitang kakaiba ay isa na rin ngayon sa mga mortal sin. Alam ko yan kasi napuntahan ko na ang babaw at lalim na ligan to na parabang jokes at bars, tawagin mo kong submarine! Para sa inyo, kaninong parody ang mas nakakatawa? At sinong MC ang magaling manggaya? Paki-comment na lang sa baba. At hanggang dito na lang guys ang ating video ngayong araw na ito. Maraming salamat sa panonood and don't forget to like. Hanggang sa muli, peace out!